Okay, punta tayo sa speed ngayon. Dito tayo mag-focus. Pagdating sa speed, ang tatandaan nyo lang formula is distance over time. Okay? May pagka-science din to. Physics. S is equal to D over T. Okay? That's why, anong common na naririnig nyong unit ng speed? Anong common unit ng speed? Meron ba kayong alam na common unit ng speed? Meters per second. That's correct. That's correct. Meters per second. Tama naman. Ano pa? Miles per hour. Ano pa? Common. Kilometers per hour. And so on and so forth. So, tingnan nyo ha. Meter. Kasi ang meter ay unit ng distance. Ang second ay unit ng time. Kaya ang meter per second ay isang speed. Okay? Teka lang. Wait. So, same then with miles per hour. Miles is speed. Miles is distance. Hour is time. Kilometers, distance, and hours time. So, ngayon, since alam nyo tong S equals dt na to, kailangan nyo lang din alalahanin na dapat kaya nyo paglaruan yung formula. So, kapag ang hinahanap is distance na, anong formula ng distance? Paano nyo malalaman ng formula ng distance? Ano gagawin mo lang dyan? Ano gagawin mo? Ita-times mo lang tong speed times time. Tama ba? Cross multiply lang. Paano natin mapuprove na ang distance ay speed over time? Halimbawa, meters ito. Di ba yung speed halimbawa, meters per second. Tapos tinimes mo sa seconds. Ayun, cancel. Kaya parehong meter. So, tama yung formula. Another one, paano kung time naman ang hinahanap? Anong formula ng time? So, ano naman formula ng time? O, halimbawa, nandito ka sa distance equals speed over time. Divide both sides by? Ano naman yan? Divide both sides by speed. So, magkakaroon ka ng distance over speed. Tama? So, para hindi, sir, dami naman formula. Hindi. Tandaan mo lang tong S equals D over T. Kasi paglalaruan mo lang naman yan, diba? Move mo lang sila. Klaro? Klaro yan, di ba? Yung triangle, yes. Ito lang naman yun Yan. Speed is equal to distance over time. Yan. So, ang sinasabi lang naman dyan, ang speed ay katumbas is equal to distance over time. Kaya ang distance ay speed times time. At ang time ay distance over speed. Okay? Yan lang din yun. Okay? I mean, yes, inaaral sa physics pero yung ito ay under algebra natin siya dinidiscuss. Okay? Word problem pa rin tayo pero specific to speed, distance, rate problems. Okay? Okay, problem 1. Ito, madali lang muna. Very straightforward. A swimmer takes 25 seconds to complete a 50-meter freestyle. Okay, very straightforward. Warm up lang muna to. What is the speed? Can you solve? What is the speed of the swimmer? Upload sa YouTube, yes. Okay, what is speed? Distance over time. So, anong distance na binigay? 50 m. Over time, what is the time? 25 seconds. So, you divide 50 by 25, that is 2. And then meters per second. Kopya. This is the answer. Okay, ito yung isang problem na sinagutan natin sa live. I-correct lang natin yung sagot natin doon. Nakahanap tayo ng error. So, ulitin lang natin. So, Sammy leaves down driving 40 miles per hour. 2 hours later, Carol leaves from the same place traveling the same road. She catches Sammy after 5 hours and 20 minutes. How fast was Carol driving? So, ang guidelines natin or steps sa pag-solve ng distance, speed distance problem ay gagawa tayo lagi ng table. So, same pa rin naman. Okay?
And then, ilalagay natin yung speed is equal to distance divided by time. Okay? And then, kompletuhin lang natin yung table. Sabi, Sammy leaves the town driving 40 miles per hour. So, ito yung magiging 40 miles per hour for Sammy. And then, sabi, 2 hours later, Carol leaves from the same place, traveling the same road. Tapos, si Carol, naabutan niya si Sammy. Naabutan ni Carol si Sammy, kailan? 5 hours and 20 minutes. Tapos yung 5 hours and 20 minutes, diba, kinonvert natin yun in 2 hours, which is 5 and 1/2 hour. Okay? Okay? So, saan nanggaling yung 5 and 1/2 hour? Kasi nga, 5 hours and 20 minutes. E, diba, 20 minutes pag kinonvert mo yung 2 hours, divide mo lang yan sa 60. Kasi ang isang oras ay may 60 minutes. Eh, ano bang lowest term nito? 1/3. Okay? Gawin ko lang improper. So, 5 times 3 is 15 plus 1, 16 over 3. Para mas madaling isolve later on. Kasi nga, hindi naman tayo gagamit ng calculus sa exam. So, gagawin ko na tong 16 over 3 hours. Okay? So, nung 5 and 1/3 or 16 over 3 hours, naabutan ni Carol si Sammy. Pero kailan umalis si Carol? 2 hours lang after si Sammy nakaandar na. So, ibig sabihin, nakatakbo na si Sammy ng 2 hours plus etong 16 over 3. Okay? So, ngayon, pag inad natin ang 16 over 3 plus yung 2 hours, magkano to? So, LCD is 3. 3 divided by 3 is 1 times 16. 16. And then, 3 divided by 1 is 3 times 2, 6. So, you have 22 over 3 hours. Okay? So, I think dito tayo lang nagka-error. Okay? So, namali ako na ilagay ko minus 2. Dapat plus 2 na tayo dito. Okay? And then, for distance, anong formula natin ng distance? Para makakuha natin yung distance na na-take ni Sammy muna. Okay? So, ang speed is equal to distance over time. So, ang formula ng distance is simply speed times time. So, ito times natin si 40 times 22 over 3. That is 40 times 22 over 3. So, what is 40 times 22 over 3? So, 40 times 22, 0, 8, 0, 8. So, 880. So, 880 over 3. 880 over 3. Kapag mga ganyan, ang suggestion ko, hayaan nyo muna siyang maging fraction. Pagdating din sa dulo, tsaka nyo siya i-convert. Depende sa mga nasa pamimilian. Okay? And then, kung 880 over 3 yung na-travel ni Sammy, dapat si Carol ganun din. Kasi nga, nagpang-abot sila. And then, susolve na natin si speed, which is distance over time. Okay? So, distance is yung 880 over 3. I-divide natin sa time, which is 16 over 3. Paano tayo nagdi-divide ng dalawang fraction? Nagiging times, tapos ikukunin yung reciprocal nito. So, cancel. 880 divided by 16. Okay, what is 880 divided by 16? So, this is 4. I-divide ko lang sa 2. So, this is 8. Divide ko ulit sa 2. 220 over 4. Divide ko ulit sa 2. 110 over 2. Okay, what is 110 over 2? 55. So, this is 55 miles per hour. So, nagme-make sense na siya ngayon. So, kahit na after 2 hours pa, umandar si Carol, maaabutan niya talaga si Sammy at certain point. Kasi, mas mabilis siyang tumatakbo kaysa kay Sammy. Okay? Okay. Siguro bigay pa tayo ng mga 2 to 3 problems pa. Ang another way to approach this is mag-drawing. Paminsan nagdo-drawing din ako eh. Pero okay naman na yung table. And walk in opposite direction. Joey walks 2 kilometers per hour faster than Natasha. After 3 hours, ito yung isang variation ng mga speed problem. They are 30 km apart.
How fast did each walk? Okay. So, parehong speed ang hinahanap, ha? Okay, basahin muna natin yung problem. Joey and Natasha start from the same point, but walk in opposite direction. So, paminsan, okay din na naggagawa kayo ng ng drawing. So, halimbawa, ito si Joey, tapos ito si Natasha. Pero, different direction daw yung lalakarin nila. Diba? Si Joey, ang speed niya, 2 kilometers per hour faster than Natasha. So, sabihin na natin si Natasha ay X. So, parang ganyan siya, di ba? Tapos, nung 3 hours na, so, halimbawa, ito, ini-imagine lang muna natin, ha, para nagme-make sense mamaya yung mga sagot. After 3 hours, so, halimbawa, 3 hours nandito na si Joey. Siguro si Natasha nandito lang. Nakukuha nyo, bakit ako nag-estimate ng ganito? Kasi sinabi, mas mabilis si Joey. So, nagme-make sense lang na mas malayo na yung narating niya. Di ba? Oh. Ang sabi, they are 30 kilometers. So, mamaya, ito, ang total nitong distance nito. Hanapin mo yung distance na na-travel ni Joey, ipa-plus mo sa distance na na-travel ni Natasha, then yun yung 30 kilometers. Naintindihan nyo kung paano inintindi yung problem? Na-gets nyo ba yun? Nung dinrawing natin? Yes, may YouTube. JP Panulyar. Okay, so gawa tayo ng table. So, Joey, Natasha, speed is equal to distance over time. Okay? So, sa taas pa lang nilalagay na natin yung formula. Okay. Balik tayo sa problem. Joey and Natasha start from same point, walk in opposite direction. So, basta alam nyo na mamaya, maghihiwalay sila. And then, Joey walk 2 kph faster than Natasha. So, parang ganito lang din sa each problem kanina. Sino yung hindi din-describe, yun yung gawan nyo ng variable. So, si Natasha. Natasha na, anong metric ni Natasha? Yung speed ni Natasha. Gagawin kong x. Okay? Tapos, sinabi dito, di ba? Joey can walk 2 kilometers faster than Natasha. So, anong gagawin ko sa speed ni Joey? Paano ko siya isusulat as algebraic expression? Two kilometers per hour faster than Natasha. So, x plus 2. Okay? Okay. May ASMR. Okay? And then, after 3 hours, they are 30 kilometers apart. Yung 3 hours, kanino mag-a-apply yun? Kay Joey lang ba? Or kay Natasha lang ba? Ano sa tingin nyo? Kay Joey lang ba? Or kay Natasha lang? Both. Diba? Kasi sabay naman sila naglakad eh. So, anong gagawin ko? Fill upan ko yung table. 3 hours dito. 3 hours din dito. Tama? Okay, now, anong nawawala? Distance. Tignan yung kinaiba niya dun sa unang problem, ha? Dun sa unang problem, pareho yung distance. Kasi nagpag-abot sila, di ba? At certain point. Ito naman, anong pareho? Yung time. Pero, dahil nga opposite direction sila, eventually magkakaroon sila ng distansya na pagitan, which is 30 kilometers. So, ang gagawin ko, hanapin ko yung distance nito. Hanapin ko yung distance nito. Dapat ang total nun is yung 30 kilometers. Okay? So, ngayon, dito muna tayo kay Joey. Ano ang distance ni Joey? Kung ang speed niya ay x plus 2, ang time niya is 3. Ano bang formula ng speed, ng distance? Okay, anong formula ng distance? Speed times time. So, ano gagawin ko? Speed times time. So, x plus 2
times 3. Tama? Or simply 3x plus 6. Next, Natasha naman. Ano namang distance ni Natasha? Anong distance ni Natasha? 3x, correct. Kasi speed times time, 3x. Anong next na equation na gagawin ko? So ibig sabihin nito, after 3 hours, si Joey ay nakapag-travel na ng 3x plus 6. After 3 hours, si Natasha ay nakapag-travel na ng 3x. Pero dahil opposite yung direction nila, ano daw yung pagitan nila kanina? Sabi? 30 kilometers. So ano gagawin ko? Yung 3x plus 6, ipa-plus ko sa 3x, magkakaroon ako ng distance na 30 na pagitan nila. Nasundan yun? Correct. Equate yung distance sa 30. Yes. So ano nang mangyayari? Algebra na to. Normal na pagsasolve. 6x equals 30 minus 6 is 24. Divide both sides by 6. Anong x value? 4. Okay? So, pag ang tinanong, what is the speed of Natasha? Anong sagot? 4 kilometers per hour. Pag ang tinanong, what is the speed of Joey? 6 kilometers per hour. Okay? Ngayon, paano ko siya pwedeng i-check? Kung ang speed ni Joey ay 6 kilometers per hour, nag-travel siya ng 3 hours, anong distance ang na-travel niya? O, sige, this is also another way for you to check. Anong distance ang na-travel niya? 18. Tama ba? 18? Okay. So, si Natasha, kung ang speed niya ay 4 kilometers per hour, tumakbo siya, umandar siya ng 3 hours, anong na-travel niya? 12. Okay, ngayon, tignan nyo, anong total ng 18 at 12? Anong total ng 18 at 12? Yun yung pagitan nila kanina, 30. Ayun, di ba? Yun yung sinabi sa problem. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? 30 kilometers apart. Klaro? So, ang variation lang naman ng speed problem is ito. Either tumakbo ng same point, same direction, mas mabilis yung isa. Ito yung variation 1. Ang variation 2 is magka-opposite direction. Tapos may isa pang problem. Nakita ko may nag-comment kanina. Upstream, downstream. Alam niyo ba to? Gusto niyo ba itong upstream, downstream? Explain natin sa inyo yung upstream, downstream na concept. Madali lang din to. Hanap ako ng problem. You need that. You need this. I need that. Hanap tayo. Same lang din to ng approach. Hanap tayo ng problem. Okay. So, ang variation pagdating sa mga speed, ito yung sample 1 natin. Same point, nagsimula. Pero, it's a matter of timing. Di ba? Pwede rin mag-opposite direction. And then, pangatlo, upstream, downstream. Example tayo na upstream, downstream. Okay? Sulat natin yung problem. Naiintindihan ba so far yung dalawang problems?
Okay, wait lang ha. Total trip is 1 hour. How much time? Okay, how much time around downstream? Did campers take at downstream? So may upstream, downstream, tapos minsan parang may tinatanong minsan speed of the still water. So, ganito lang gagawin natin dyan. Before tayo dun sa mismong problem, yung concept ng upstream and downstream is ganito lang. Isipin nyo, bawa ito mga bato-bato yan, di ba? Tapos, ay bawa, ganyan, puno-puno. Isipin nyo may ilog. Tapos medyo inclined siya. Tapos, yan. Meron kang katubigan dito. Okay? Ito medyo pababa to. So, anong mangyayari? Ayan, bawa, may puno-puno ka pa rin dyan. Puno-puno ka pa rin dyan. So, kung halimbawa, yung bangka mo is nandito, di ba? Tapos, yung tubig, yung natural flow ng water is pa ganito. Pero, umaakyat ka. So, ito kasi ibig sabihin nito, downstream. Okay? Downstream, literal, pababa. Okay? Pero halimbawa, ikaw, gusto mong umakyat. Di ba? Aakyat ka, pero sinasalungat mo yung tubig. Anong mangyayari sa speed mo? Babagal ka, bibilis ka. Babagal. Tama? Kasi, kinakalaban mo yung tubig eh. Yung natural flow ng water na pababa. Pero, kung nandito naman yung, yung bangka mo, di ba? Dan pababa ka, ano namang mangyayari sa'yo? Babagal ka, bibilis ka. Sinasabayan mo yung alon ng tubig. Bibilis. Okay. So, ang concept ng upstream at downstream is, kapag sinasalungat mo siya, babagal ka. Kapag bumabagal ka, anong implication sa oras mo? Mas matagal or mas maikli? Mas tatagal. Mas bumabagal, mas tumatagal. Oh. Ngayon, kapag naman sinasabayan mo yung alon ng tubig, sabi nyo kanina, mas bibilis. So, kapag bumibilis ka, ano namang mangyayari sa time mo? Mas iikli, mas tatagal, or mas hahaba? Mas iikli. So, ganun lang ang sinasabi na context ng upstream at downstream. Okay? So, yung common na problems na lumalabas dyan, yung sa mga bangka o kaya naman sa eroplano. Pero parang ganun lang din yan pareho. Okay? So ngayon, gawa tayo ng same pa rin. Table. Kanina, ang ginagawa natin ng table ay yung characters, di ba? Ngayon, ang gagawin ko ng table is yung upstream tsaka si downstream. Okay? Tapos, same pa rin. Speed is equal to distance over time. Okay? So, next, ngayon, isa-isay natin. Nick and Chloe, so nagkataon lang sinabi dalawang pangalan, pero never mind. Left the campsite and paddled downstream at speed of 12 kilometers per hour. Okay? So, yung speed nila at downstream is sinabi na. Okay? Mamaya magbibigay ako ng isa pang problem na kung saan binigay yung speed ng river, tapos ano yung magiging impact sa downstream speed. So, ito muna, binigay na kagad yung speed ng downstream. So, itong 12 kph, isusulat ko na siya dito. Okay?
Next, they turned around and paddled back at upstream at 4 kilometers per hour. So yung upstream is 4 kilometers per hour. Okay? Ang total trip daw is 1 hour. Okay? Yung total trip, 1 hour, ano yon? Yun yung upstream lang or downstream lang or pareho? Downstream ay 12. Sorry. Tama. Mali lang yung pagpwesto ko. Ayan. Chinecheck ko lang kung nakikinig kaya. Okay, so downstream is 12 kilometers per hour and upstream is 4 kilometers per hour. Okay. So, okay. Balik tayo sa tanong natin. Total trip is 1 hour. So, yung 1 hour na yun ba yung oras na tinik pababa ng river or pataas lang or balikan? Ano yung 1 hour? Balikan or upstream or downstream? Both, parehas. So, balikan. So, ang gagawin ko dyan is pwede ako mag-assign ng value kay upstream as X. Tapos si downstream, ano i-assign ko dito? Parang ano lang to, yung kanina, naalala nyo yung mixture natin? Pag ang total is, alibawa yung isang solution is X, yung total ay, yung resulting is 500. Anong ginagawa ko dun sa pangalang solution? 500 minus X. Diba? So, ang gagawin ko dito is, huwag yung papakilaman muna yung 12. Walang kinalaman si 12. So, sorry, distance pala tong sinulatan ko. Dito ako sa time. Time muna. So, kung halimbawa, ang oras ng upstream ko is X hours, ang downstream ko is Y, sige, ganito muna siya intindihan para hindi ka nalito. Kung yung upstream ko nag-take sa akin ng X hours, and then yung Y is Y hours, ang total ng X and Y dapat isang oras. So, ano yung sabi ko sa inyo? Hanggat maaari, i-avoid ko na meron akong maraming variables. So, paano ko pwedeng i-express itong part na to in terms of X? 1 minus X, correct. Okay? 1 minus X, ha? Okay, now, ito na yung question. So, ano ang magiging distance? Anong formula ng distance? Speed is equal to distance over time. So, anong formula ng distance? Speed times time. So, ano ang magiging distance ng upstream? For X. Okay? Ngayon, si downstream, ano namang magiging distance niya? 12 times 1 minus X. Okay? Okay, next, ano na ang pwede natin gawin dito? So, left cam side and they turned around and paddled back. They turned around and paddled back. So, isipin nyo, kung nag-turn around ka lang and bumalik ka dun sa pinuntahan mo, ano kayang ibig sabihin nun sa distance ng upstream at downstream? Ano kayang implication nun? Sige nga, i-process nyo yung statement na yun. Bumalik ka lang eh. Correct. Same distance. So, ganyan kayo mag-i-interpret. So, anong magiging algebraic equation ko? I-equate ko silang dalawa. Tama? So, magkakaroon ako ng 4x equals 12 times 1 minus x. So, 4x, normal na pagsasolve ng equation. This is 12. This is minus 12x.
Para maging positive yung x, ilagay ko na lang sa kanan to. Tama? So, magkakaroon ako ng 4x plus 12x equals 12. Lipat ko to di ba? So, ano to? 16x equals 12. Divide both sides by 16. Okay? So, cancel. Ano ang magiging value ng x is 12 over 16 or anong lowest term yan? Divided by 4. Tama ba? 4. This is 3 over 4. So, this is, anong 3 over 4? 0.75 na 0.75 na hours. Ngayon, anong tinatanong ba? How much time did the campers take at downstream? Downstream ang tinatanong. So, ang tinatanong is 1 minus x. So, ganito be careful lang kung ano yung tinatanong. So, babalik at babalik kayo sa tinatanong. How much we take at downstream? Eh, ano ba yung x? Etong x ay, ano yan? Upstream yan, di ba? So, ang hinahanap downstream. So, ibig sabihin upstream pala to. Ang hinahanap yung downstream. Ano ba yung downstream? 1 minus x. So, 1 minus 0.75 or simply 0.25 hours. So, pag lumabas to sa option, ito na isagot nyo. Pwede rin makita sa option is 15 minutes. Bakit? Di ba 1/4 lang yan? Pwede rin 1/4 hour. Okay? So, yun lang. Ganun lang ang upstream, downstream. Okay ba? Still waters. Paano nyo po minano-mano yung 1 minus 0.75? O paano daw minano-mano yung 1 minus 0.75? Ganito lang yun 1 minus, parang ganyan lang yun operations of decimals. Okay? Klaro? May isa pa akong problem na gusto i-solve nyo in 2 hours. Ito. Yung still water, sinasabi ko. Kasi dito sa problem natin, binigay na yung mismong speed ng upstream, downstream. Ang gusto kong problem is, sabi ko sa inyo, pag ako gagawin ko dyan, papalabasin ko naman yung mga given. Ang gagawin ko, i-modify natin yung problem. Na-solve natin to kanina, di ba? Ano to? Ito ay 15 minutes or 0.25 hours. Sige, gawin natin 0.25 hours. Hindi, huwag na lang yan. Iba na lang. Ito na lang. Rain can row downstream 20 kilometers in 2 hours. Upstream at 4 kilometers in 2 hours. Find speed of rowing in still water. In still water, yan. Okay, pwede nating sagutan to. Find the speed of rowing in still water. Yan, pwede. So, ang gagawin natin, maggagawa ulit tayo ng table. Pag sinabing still water, parang kalmado lang yung tubig. Okay? So, ang gagawin natin, gawa ulit tayo ng downstream.
tsaka upstream. Okay, tapos, ganun ulit. Speed is equal to distance over time. Okay? So, ngayon, Rain can row downstream 20 kilometers in 2 hours. So, distance is 20 kilometers. So, distance is 20 kilometers in 2 hours. Okay? Find the speed of the current. Ang hanapin natin is yung current. Okay. Okay. Ngayon, ganito siya. Ano yung sinabi ko sa inyo kanina kapag downstream, upstream? Di ba merong nagiging factor na bumibilis or bumabagal? So, isipin nyo lang yung speed, nagiging combination siya ng dalawang bagay. Okay? So, halimbawa, ito kasi sa problem na to, ang magiging question is yung about speed. Kaya gusto ko siya ibigay sa inyo. So, merong ng context ng dalawang factors dito. Gawin na lang natin sigurong current. Letter C na lang. Letter C. Ito, dalawa pala yung tanong dito. Find the speed of the current and speed of rowing boat in still water. So, medyo, ano lang to, ito yung medyo upgraded na kind ng problem pagdating sa upstream, downstream. So, pero kung kaya na may absorb, why not? So, ang mangyayari lang dito, etong X, ito yung pinaka speed in still water. Okay? Tapos, etong current, yun yung idadagdag natin. Okay? Okay? Bakit natin siya dinadagdag? So, isipin nyo, kung walang downstream, upstream, kaya niyang tumakbo at X kilometers per hour. Pero dahil pababa ka nga, di ba, downstream, anong tendency for you? Bibilis ka. Bibilis ka sa daloy ng tubig. So, ano yung pinakadaloy ng tubig? Yun yung current mo. Okay? Kaya ka magkakaroon ng X plus C. Okay? Next. Ngayon, pagdating naman sa upstream naman tayo. Ang upstream naman daw ay 4 kilometers in 2 hours. Pero ano naman pagdating sa speed niya? X minus C naman. Okay? Klaro yung X plus C tsaka X minus C? Klaro yung X plus C, X minus C? Okay. So, regardless, actually kanina itong X plus C tsaka X minus C, kaya mo nang isolve yung speed ng downstream. Tama? Anong speed ng downstream dito? Ano bang formula ng speed? Distance over time. So, 20 divided by 2. So, ano yun? Anong speed ng downstream? Okay. Okay, 10. 10 kilometers per hour. Anong speed ng upstream? 2 kilometers per hour. Tama? Okay. Now, ang tinatanong kasi, ano yung speed ng current? Tsaka ano yung speed kapag nagro-row ka ng boat? So ngayon, para mangyari yun, magpapasok naman yung concept ng, ano to? Meron kang 2 equations, 2 unknowns. Tama ba? Parang ang mangyayari dyan, X plus C is equal to 10. Diba? Ito yung speed ng boat at still water. Speed ng current. Ito yung total speed ng upstream. Tapos meron kang
speed ng boat minus speed ng current, nagkaroon ka ng speed ng downstream. Nakukuha nyo to? So, meron kang 2 equations, 2 unknowns. Anong topic yan sa algebra? Correct. Systems of equations. Ayan. Binibigyan ko lang kayo ng medyo upgrade na problem. Pwede itong extra problem na yung mga gusto maka-perfect. Okay? So, ang gagawin mo lang, equate mo lang itong dalawa. X plus C is equal to 10. X minus C equals to 2. So, paano mo na isosolve yan? So, pwede mo na, ito, isang positive C, isang negative C. Pwede kong i-cancel to. Magkakaroon ako ng, tapos ipa-plus mo sila. X plus X is 2X is equal to 12. Divide both sides by 2. Ang X value is 6 kilometers per hour. Ang 6 kilometers per hour ay X. Ano ba yung X? This is the speed of rowing boat in still water. Ito yung sinasabi ko kaninang still water. So ngayon, pag tinanong, ano naman yung current? Di ba ang isa mong equation, X plus C daw ay 10. So, ano ipa-plus mo sa 6 para maging 10? Di 4. So, this is the current of the water. This is the speed of the current. Pag sinabing current, yun yung mismong pinaka-flow nung tubig dun sa river. Okay? So, actually, very straightforward siya. Gawa lang ng table. Speed, distance, time. Diba? Tapos, ayun na. So, siguro nalilito lang kayo dun sa downstream, upstream before dahil baka hindi in-explain sa inyo. Ano mo sinasabi ng downstream at upstream? Baka hindi sinasabing yung downstream pala kasi bumibilis ka kasi nga sumasabay ka dun sa alon, di ba? So, yun. Yan yung, I think, possible problems na lumabas pagdating sa upstream, downstream. Pero I think mas, itong part na to, lalabas to. Anyway, nadaanan natin yung tatlo. Nagsimula sa isang point, same direction. Isang point, different direction. Tapos upstream, downstream. Paano naging 4? Paano naging 4? Nasolve mo na kasi yung 6, di ba? Di ba may isa kang equation ang sinasabi, x plus C is 10. Nasolve mo yung x na 6. So, parang 6 plus C is 10. So, ano yung C? Di 4. Di ba? Okay. Basta ang step 1 nyo lagi is kompletuhin ang table. So, pag pumunta kayo, so, yan ang lahat ng problems natin. Capturing all word problems na